ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong naaga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Bungadlaw sa Lunes, Agosto 25, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga headline. Mga matag-as sa kalibre sang armas lutang na kumpiska sa militar sa engkwentro nga nagluntad sa Tapas, Capiz. Iloilo Liga Day 2025 nangin madinalagon. Police Regional Office 6 ginpanginbulaan ng masobra 5 milyon ka pesos nga na-recover. Illegal nga droga sa buy-bust operation sa Dingle. 100,000 pesos nga assistance ginpalabot sa mga napektuhan sang habagat sa Western Visayas kag Negros Occidental. Purok kalusugan ginlunsar sa Banwa sang San Miguel. Mga serbisyo sa negosyo center para sa mga MSME ginpakilala sa DTI sa mga residente sa Buga, Leon. Ulo ka mga munisipyo sa probinsya sa Aklan, Antique ug Iloilo intumod bilang target areas para sa pagpatuman sa DSWD panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project. Day 6 nagpatigayon sa Greyhound operation sa mga jail facility sa Western Visayas. Kag seryes ang linog sa Anini Antique, wala sang may natugang nga kalitan suno sa PDRRMO. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kag karon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Lima ka matagas nga kalibre sang armas luthang na kumpiska sang militar sa engkwentro nga nagluntad sa Tapas. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Paul Carroza. Nagkumpliska sa militar ang 5 ka half-powered firearms sa 3 ka engkwentro ang bantok sa New People's Army sa tri-boundary sa barangay Agtalali, Artus, kag Tabon sa Banwa Sang Tapas, Capiz. Nakuha sa lugar ang 2 ka M14 rifle, isa ka M16, isa ka AK-47, kag isa ka Luran rifle. Sa sundalo nga pilasan sang shrapnel sa abaga apangyaran sa stable nga kondisyon. Sunod kay 3rd Infantry Division na Commander Major General Michael Samson ang pagkakumpiska sa armas sa mga rebelde magapahuyang pasang ila puwersa nakabuligid sa operasyon sunod sa opisyal ang impormasyon nga ginpalabot sa mga pumuloy para matubod ang lokasyon sa mga rebelde. Ngayon pasiguro ni Major General Samson sa pumuloy nga padayon ng militar sa ila internal security operations para sa matawhay nga Western Visayas ginpangabayman sa opisyal ang mga rebelde nga nagsungka na kag i-avail ang mga programa sa gobyerno kaan sang ICLIP kag amnesty program. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Carroza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ngayon malinalago ng Iloilo Liga Day 2025 ginhiwat sa Iloilo Sports Complex La Paz, Iloilo City kahapon nga adlaw Agosto 24 sa pagpanguna ni Liga President Amalia Dibuque. Nang dinapit nga manughambal si National Liga President Maria Katrina Jessica D sa kahiwatan. Naglabot sa 13,300 ka mga opisyal sa barangay nagtambong sa Liga Day. Yara man ang presensya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Lian Dibuque, Iloilo BILG Director Carmelo Orbista, mga representante sa mga kongresista kag sangguniang panlalawigan members. Nangin kabayan sa programa ang paglawag sa 7 ka mga barangay nga nakabaton sang Seal of Good Local Governance for Barangay Award. Ang awardees amo ang Barangay San Juan Crisostomo sa Banwa sang Anilaw, Agboy Norte, Binulbog kag Igkadyos sang Leon,
pagsangaan kag ungka sang Pavia kag Hines Norte sang San Enrique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. RO6 gin panginbulan ang masobra 5 ka milyon ka pesos nga buy-bust operation sang Iloilo PDEU sa Banwa sang Dinggo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, Ginpanginbulangan sa Police Regional Office 6 ang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit matapos makumpiska ang nasobra 5 milyones pesos na balor sa shabu sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Tinukuan Dingle, Iloilo. Nadakpan sa operasyon sa alias Neil, 39 anyos, kag main subject sa operasyon alias Ben, 55 anyos, alias John, 31 anyos, alias Franz, 30 anyos, ug alias Jerry, 44 anyos. Ang tanan nga nadakpan residente sa Dingle, magluwas lang kay Jerry nga taga San Ildefonso, Bulacan. Nakumpiska sa operasyon ng 740 grams ng shabu, long barrel homemade 12-gauge shotgun, homemade AR-15, -9 mm rifle, kag granada. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang madinalagon operasyon nagapakita sa padayon dedikasyon sa kapulisan sa pagpangdakop sa mga nagaduso sang iligal na droga. Ginapasiguro sa PRO6 sa pumuluyo sa Western Visayas na hindi sila mag-untat sa operasyon kontra droga para sa mas matawhay nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 100,000 pesos nga assistance ginpalabot sa mga napiktuhan sang habagat sa Western Visayas ug Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Miriam Grace Reñeta. Nakapalabot sa nasobrang 100,000 nga humanitarian assistance ang Department of Social Welfare and Development, mga lokal nga panguluhan kag non-governmental organization sa mga naapektuhan sa Southwest Monsoon kung habagat sa Rion sa East kag Negros Occidental. So 101,000 pesos nga assistance, masobra sa 65,000 pesos diri ang ginhatag sa DSWD6. Lakip sa ginhatag sa Regional Office ang 70 sa East nga food items sa mga naapektuhan sa Tibiao sa Antique, kag Moises Padilla kag Pontevedra sa Negros Occidental. Gimpahayag ni Claudian Marquez, Head sa Disaster Response Information Management Section o kung DRIMS sa DSWD6, nga sa karon wala na sa may nagatinir nga individual sa 13 kauna nga gimbuksan nga evacuation center bangod sa pag-ulan-ulan dala sang habagat. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Puro kalusugan ginlunsar sa Banwa sang San Miguel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, Mas ginpalapit pa ang serbisyo sa ikayong lawa sa munisipalidad sa San Miguel, Iloilo. Ini matapos nga ginlaunch ang munisipalidad ang Puro Kalusugan Program nga isa ka flagship initiative ni Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa. Ang Puro Kalusugan isa ka community-based health initiatives nga magadala sa health services sa mga lugar. Pinaagi sa mobile clinics, medical missions kag community-based healthcare programs, nagatuyo ini nga maghatag sang libre nga check-ups, consultations, bulong kag treatment sa mga pumuluyo. Sa pag-launch ng inisyatiba sa San Miguel, naghiwas ang informative discussion sa hand, foot and mouth disease, lakip mga sa dengue kag ibang pang communicable diseases. May gintanyag man ang serbisyo sa pumuluyo kapero sa oral health care, immunization, field pen assessment, field health profiling, kag nanuhay-tuhay health education activities. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dala sa Department of Trade and Industry Iloilo ang ila advocacy campaign towards strengthened services sa Barangay Buga, Leon. Katuyuan sa programa ang mapasangkad pang ihibalo sa mga micro, small and medium enterprise kag mga residente angot sa mga serbisyo ang ginatanyag sang negosyo center. Lakip na diri ang business name registration, product development, entrepreneurial training, access sa finance, marketing assistance kag consumer protection programs. Ginakilala sa DTI Iloilo ang kaimportansya sa accessibility sa mga suporta sa gobyerno sa pagpasanyog sa palangabuhian kag negosyo sa mga Pilipino. Nangin palaagyan man na aktibidad agud may istoryahan ang tuyo sa pagduso sang kauswagan para sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pulo ka munisipyo sa probinsya sang Aklan, Antique kag Iloilo gintumod bilang target areas para sa pagpatuman sang DSWD panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa detalye sa balita,
May pulo kamukay nga panguluhan sa mga probinsya sang Aklan, Antique kag Iloilo kung sa diin ipatuman ang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP. Ang PCRP isa ka flagship project sa Department of Social Welfare and Development nga may kabuusan nga budget nga masobra sa 56 billion pesos nga makabenepisyo ang kapin sa 4.13 milyon nga household sa 500 ka munisipalidad sa bugos nga pungsod. Nagatuyo ang proyekto nga sabton ang climate change-related issues sa pungsod pinaagi sa 5-year implementation plan halin 2025 to 2030. Tinutuyo mga sa proyekto nga pabaskugon ang community capacities para sa participatory resilience planning, mapataas ang access sa resilience investment sa mga mahuyang nga komunidad. Ginasuportahan sa proyekto ang pagpatuman sa National Adaptation Plan o NAP for 2023 to 2015 nakipman ang local climate change adaptation plans sa mga LGU. Ang target municipality sa Antique amo ang Caluya, Tibyao, Pandan, Valderrama kag San Remeo, sa Iloilo ang Carles, Concepcion kag San Joaquin kag sa Aklan ang Nadalag kag Libakaw. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Judith Barredo o IC Chief sa Promotive Services Division sa DSWD6, ginpahayag niya nga ang kriteria sa pagtungod sa LGU amo ang poverty incidence nga yara sa o kung mataas sa national average nga 18.1%, may moderate to high exposure sa anong ka-identified hazards lakip diri ang drought, heat, landslide, storm, flood kag coastal inundation, lakip man ang stunting rate sa kabataan edad 0 to 59 months kag may indigenous peoples population. Samtang sining karon lang naghiwas ang orientasyon sa pulo ka LGU sa rehiyon para sa proyekto. Hiwato ng national launching sa proyekto sa bulan sa Nobyembre sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PDEA Region 6 nagpatigayon sa Greyhound operation sa mga jail facilities sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Nagpatigayon sa Greyhound Operations kag random drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 sa Bureau of Jail Management and Penology sa nagkalaylay nga jail facilities sa Western Visayas kalakip sa mga pasilidad nga ginpadulungan sa PDEA amo ang Iloilo District Jail kag Female Dormitory sa Putotan, Iloilo, Iloilo City District Jail Female Dormitory, Rojas City Jail Male kag Female Dormitories, Mambusaw District Jail kag Capiz Rehabilitation Center sa Rojas City. Sa ginhiwat na operasyon ginusisa sa PDEA K9 Unit ang sulod sa mga pasilidad agad mag-check kung may illegal nga droga o kung kontrabando. Nagpatigayon man ng PDEA 6 ang drug testing sa mga persons deprived of liberty kag BJMP personnel sa Capiz Rehabilitation Center. Nagkuha ang bilaka paraphernalia ng nalkipan sa lighter, improvised pipes, gunting kag plastic sachets. Sa ibang pasilidad, wala naman sa na-recover nga kontrabando kag negatibong resulta sa drug test sa mga PDLs kag BJMP personnel. Ang Greyhound Operations kabahin sa barangay nga kampanya sa PDEA kag BJMP agad man siguro nga hiluan sa illegal nga droga ang mga jail facility sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Walter Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, seryes ang linog sa anin ni Antique, wala sa may gintugang halit suno sa PDRRMO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Wala sa may gintugang nga halot ang sunod-sunod nga linog nga nabalhag sang FIVOC sa Ninii Antique. Suno kay Mr. Broderick Dain, Hepe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, zero significant impact ang serye sa mga pagtayo og sanduta sa banwa. Naibaluan niya sang August 24, may 7 ka tremors nga na-record ang mga eksperto. Pinakamabaskog ang 4.4 magnitude nga nabalhag sang alas 10:18 sang aga. May ara man sang magnitude 3.3 alas 10:25 sang aga, samtang ang mahinay nga tremor amo ang magnitude 2.6 nga nabalhag sang alas 11:40 sang aga sa pareho nga adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa sining mga tiniyon, pasudlo naton ang pagpanguna ng presidente, may kangtanan sa selebrasyon sa National Heroes Day.
Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba. Ta. Dala. Palis. Baba. Ta. Tanghal. Ta. Kalupunan, tanghal. Ta. Kalupunan, baba. Ta. Dala. Kalis. Baba. Ta. Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba. Kalis. Yan po nagtatapos ang pag-aalay ng Bulatua. Sumalikod. And in a short while, we'll begin with the program proper in commemoration of the National Heroes Day with the theme Isang Diwa, Isang Lahi, Isang Bayanihan. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Will our guests may be seated one time? Please be seated. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:20 na sa aga. Radyo Pilipinas News. Nasaksiyan naton ang iningin pati gayon nga wrestling sang aton sini nga presidente sa selebrasyon sang aton sini nga National Heroes Day subong nga adlaw. Ang dugang pa nga detalye kag ang lakip ang mensahe sa aton presidente bantayan karon no sa iban pa naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:21 sa Radyo Pilipinas. Kung naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless. Do not merely remember, we renew with utmost devotion gratitude for the sacrifice of our national name. From City of Love, Children's City of Gastronomy. Hindi pinalaman sa mga titulo na maayon sa silad sa mundo. Pero paano na lang nanindakdan nga ang ginakabing silad sa pagiging nga. Sandig sa Maragdas, Agosto 20, Revoluciones 37.
Pinuntahan ni Presidente Tanggol Nelson ang Proclamation number 170 na naghahanap sa number 75 2027 bilang adlaw para sa liberasyon sa Iloilo City ng paghahayan sa special public holiday na makasaysayan ng tabo. Tuman ang selebrasyon sa komunidad sa opisyal na pagtikod sa siyudad sa Iloilo. May parada sa kalye padulong sa pagtindog na Iloilo City. Ang parada hindi ng basta-basta yung kasakupan sa mga soldado, pulis, veterano ng media, may arapan sa pagpasundayag sa mga bangga, salvo sa mga ganyan, pinampa, harana, cut fireworks display. Samtang, masobrang o kabikana ang nakaliga. Padayon ang pag-uswag sa Iloilo City. Wala po ang pagdalawin ng limpatong sa nakbawa, hindi lang bukang sa puso, kundi mani sa abroad, alin sa matulong na palibot, manamit na pagkaon, grandioso na kapistahan, masaligan na panghumamba, kagdalagawin na nila, talento pagdaanan sa mga Iloilo. Ang siyudad sa Iloilo, nagapadayon sa pagpagibabaw. Happy Saturday, sila sa Iloilo. Ang pamangking hawak niya. Sa bungad na ginakilala ang mga anay pagkaroon ng mga kapanihan sa Pilipinas, ilabi na ang mga nagkakigbato para sa kahiwayan sa pugsod sa revolusyon. Sa pagsaulog sa National Heroes Day, pinagundong ang anibersaryo sa singgit sa Pugatlawin ramo ang umpisa sa revolusyon batok sa Imperyo sa Espanyol. Inasaulog na sa tupa sa panahon sa American Colonial Period ang National Heroes Day o kunangaadlaw sa mga paganihan. Ang kasiguan numero 3827 by the Philippine Legislature naging pabakod sa October 28, 1931 na butang ng kada ulhing na Domingo sa bulan sang Agosto hiwato ng adlaw sa mga paganihan. Bisan pa ang Bonifacio Day buntukod sunod sa Republic Act No. 2946 sa 1921 na nagatunod sa mga hindi kilala na paganihan na Pilipino. Sa pagsulundan, ginhiwat ang pagsaulog sa National Heroes Day sa pag-obserba sa pangalawang adlaw sa Bonifacio Day. Nagpadayon nini sa panahon sa Japanese occupation sa World War II kag sa mga tuig pagkatapos ginhatag sa United States of America ang Philippine Independence sa 1946. Si Presidente Elpidio Quirino nag-issue sa Administrative Order No. 1952 na nagbalik sa National Heroes Day sa ulihing na Domingo sang Agosto. Ang Administrative Code of 1987 ni Presidente Corazon Aquino nagtumod sang adlaw bilang regular holiday. Ang Petsasam holiday gin-revise diwat sa tuig 2007 iniginsaylo sa ulihing na Lunes sang Agosto at mahayag sa Republic Act No. 9492 pag-impirmahan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Wala namit lang sa kasubuan ang sinuman na partikular na individual ang dumdumon sa panahon sa National Heroes Day. Ang pagdumdum pirme nagalipip sa mga nagapanguna sa kasaysayan sa Pilipinas na ginakabit baganihan bisan pa nga hindi inikilala o ordinaryo nga Pilipino. Ehemplo, ang overseas Filipino workers kag mga frontline workers sa panahon sa pandemya dala sa COVID-19. Adlaw ini nga padunggan ang kaisog suntunan ng mga kaganihan na Pilipino nga nag-away para sa kahiwayan sa punsod bakit ang mga nadula nga wala makilalan. Ginaselebrar ang National Heroes Day paagi sa pagtambong sa mga lokal na aktibidad baro sa parada, paghalad sa bulak sa mga shrine kag iban pa. Ang national na adlaw sa mga baganihan sa Pilipinas ginasaulog bilang pagkilala sa mga gintanigli na binbiran sa aton. Kung hindi bangod sa ila, posible na sulugoon gihapon kita sa aton punsod. Kung hindi bangod sa ila,
Kitang gihapon ng mga tao na wala kahiwayan kinaangko nato subok. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.